Isa sa mga pinakamalaking travel news na pinag-uusapan ngayon ng mga Pilipino ay ang posibilidad na maging visa-free ang pagpasok sa Japan para sa mga Filipino travelers. Kinumpirma ng Japanese Ambassador sa Pilipinas na pinag-aaralan pa ng gobyerno ng Japan ang posibilidad ng visa-free entry para sa mga Pilipino. Gayunman, nilinaw rin na wala pang pinal na desisyon at marami pang aspeto ang kailangang suriin bago ito maisakatuparan. Ang ibig sabihin nito, bagamat magandang balita ito para sa mga mahilig bumiyahe, hindi pa ito opisyal na pulisiya at nananatiling requirement ang pagkuha ng visa para sa mga Pilipinong nais bumisita sa Japan. Hindi ka taka-taka kung bakit maraming natuwa sa balitang ito. Sa nakalipas na mga taon, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong bumibisita sa Japan. Mula sa cherry blossoms ng Tokyo at Kyoto hanggang sa winter destinations ng Hokkaido, isa ang Japan sa mga paboritong destinasyon ng mga Pinoy travelers. Sa katunayan, umabot sa halos 900,000 Filipino visitors ang naitala sa Japan noong 2025, patunay ng malakas na tourism ties sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit bakit hindi pa agad maaprubahan ang visa-free travel? Ayon sa mga diplomat at immigration experts, hindi lamang turismo ang tinitingnan sa ganitong uri ng desisyon. Kabilang din sa mga sinusuri ang immigration compliance, visa overstay rates, border security, at iba pang factors na may kinalaman sa pagpasok at pananatili ng mga dayuhan sa bansa. Sa kasalukuyan, mas pinaghihigpitan pa nga ng Japan ang ilang bahagi ng kanilang immigration screening habang naghahanda sa mga bagong border control systems para sa mga visa-exempt travelers sa hinaharap. Kung sakaling maaprubahan ang visa-free entry sa mga susunod na taon, malaking ginhawa ito para sa mga Pilipino. Mawawala ang pangangailangang mag-submit ng visa application bago bumiyahe para sa short-term tourism. Mas magiging mabilis ang pagpaplano ng bakasyon, mas mababa ang gastos sa proseso ng aplikasyon, at mas magiging madali ang cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Maaari rin itong magbigay ng dagdag na oportunidad para sa turismo, negosyo, at people-to-people connection sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang visa-free ay hindi nangangahulugang unrestricted entry. Kahit sa mga bansang may visa-free arrangements, may karapatan pa rin ang immigration officers na magsagawa ng screening at tumanggi sa pagpasok kung may nakitang problema. Kaya kahit maging visa-free pa balang araw, mananatiling mahalaga ang pagkakaroon ng valid passport, return ticket, hotel bookings kung kinakailangan, sapat na travel funds, at malinaw na layunin ng pagbisita. Sa ngayon, ang pinakamahalagang payo para sa mga Pilipino ay huwag munang mag-assume. Hanggat walang opisyal na anunsyo mula sa Japanese government, kailangang sundin pa rin ang kasalukuyang visa application process. Iwasan ang mga hindi beripikadong impormasyon. Ang aral dito ay simple. Magandang balita na pinag-aaralan ito, ngunit mahalagang hintayin ang opisyal na kumpirmasyon bago gumawa ng plano. Manatiling updated sa mga anunsyo ng Japanese Embassy para makaiwas sa problema sa iyong susunod na biyahe papuntang Land of the Rising Sun.